son is now capable of doing worse things. Pusin mo na yung mga games mo. Tingin mo, laro lang to, tapos na ang win streak. Hindi lang ikaw may kapangyarihan. Giniit ni Jaime sa meeting nila na binigay ng ama niya ang buhay niya sa GSX at ginawa niya ang lahat para mapanatiling maganda ang imahe ng frat nila na naitatag niya ang respetadong reputasyon na dinadala ng bawat isa sa kanila. Pero sa sandaling yun ay kailangan nilang magdesisyon bilang iisang katawan na kung anong mas mahalaga sa kanila, kung ang katotohanan o ang pangalan ng grupo nila. Bago pa ang meeting nila ay nag-usap sila ni Rafael kung saan galit si Jaime kay Eleazar dahil gusto niyang ipamukha sa kanila na mas mataas na siya kesa sa kanya dahil isa na siyang presidente, na agad namang sinaad ni Rafael na ibibigay nila kung anong gusto ni Eleazar. Giniit ni Jaime na tama si Eleazar at dahil andoon na sila lahat ay lilinawin na nila ang lahat at umaasa siyang masusolusyonan nila bilang isang pamilya. Sabay tinawag niya si Rafael para ipaliwanag niya ang totoong nangyari. Pinaalala ni Rafael na hindi lang tulungan ang importante sa kapatiran, na hangad din nilang ipaglaban ang samahan na may walang hanggang katapatan, na sinubukan niyang i-preserve. Sabay giniit niyang ang anak niya na si Justine na presidente ng frat sa kasalukuyan ay aksidente niyang napatay si Roland Salvacion, pero hindi nagulat si Eleazar dahil alam niya kung gaano kasama ang pamilya nila. Pinaliwanag pa ni Rafael na ginagawa nila ang lahat para mapagtakpan ang krimen na yun para sa frat at alam niyang madaming nag-iisip na ginagawa niya yun alang-alang kay Justine at sa kapatiran. Pero pinaalala niya ang laban na yun ay hindi lang para kay Justine at sa kanilang pamilya, lalo't madaming nakataya na tama si Eleazar na ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat at aakuin nila ang responsibilidad sa insidenteng yun. Pagkatapos magsalita ni Rafael ay sinaad ni Jaime na idadaan nila sa isang malinis na botohan tulad ng nakagawian na bawat boto ay pantay-pantay na magmumula sa bawat isang miyembro sa pamamagitan ng pagtaas nila ng kamay. Sabay tinanong niya kung sino ang papabor na kailangan nilang protektahan ang pangalan ng frat, na agad nagtaas ng kamay si Benedict, kaya sunod-sunod na ang pagtaas ng kamay ng mga elders at council maliban kay Eleazar. Sinaad ni Jaime na nasolusyonan na ang problema nila, kaya wala nang nagawa pa si Eleazar sa mga sandaling yan, na masaya naman si Rafael na pinanigan ng mga elders at council si Justine. Habang binalita naman ni Justine kila Steven na binigyan sila ng pabor ng mga councils kaya wala na silang magiging problema, agad namang sinaad ni Steven na inamin na pala ng daddy niya ang katotohanan, pero inaalala niya yung mga ibang hindi pa nakakaalam tungkol sa pagpatay niya kay Roland, agad namang sinaad ng binata na hindi na yun mahalaga, na ang mahalaga ay ang desisyon ng councils at protektado na sila, kaya mas nag-enjoy pa sila sa party nila sa gabing yan. Ang alam nila Jaime at Rafael ay titigil na si Eleazar dahil nakuha na nila ang majority ng councils, pero dahil inamin mismo ni Rafael na si Justine ang nakapatay kay Roland, ay mas mananaig ang kabutihan sa puso ni Eleazar dahil kay Danica at mag-uumpisa na ang pagtalikod niya sa pamilya sagrado. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.